Yung live ko. Hindi ko na nga. Sama ito pwesto no? Sa lalo na yung inaasahan na pinabasa akong hindi ako hindi ko lang pakwan. Kaya ito lang yun sa straight. Yan. Oo, pag narinig nila, isa yun ba? Isang pinakabit sa school na hindi yun sa kasi. Oo, dapat siya pa. Ako live ka. Pero ito itong solar power ng lang ito, additional. Pero paano pag kailangan natin ito? Di battery. Ano yan, no? Ganyan ang itsura niya. Kailangan natin ito. Takot ako. Binasa ko. Ikaw ang una ko naisip pa-araw ko sa'yo. Sige. Nata niya, kabit niya. Asa. Sige. Okay. Tanong lang. Para saan yan? Yung mga early warning device that we are putting in right areas, especially sa area na kung saan malapit sa bahagi ng tubig. Kasi hindi natin alam yung mga bagyo nagdudulot, yung malalakas sa bagyo, nagdudulot talaga ng panganib yun. And if we can be ahead of time, informing the general population, baka we may save more lives during those possibility. Tsaka may pinaaral nga ako sa ating weatherman na kung po pwede yung balita na hindi ko pa alam how far is the truth, but there is already a study of the biggest El Niño that's going to happen in November. And based on historical facts, if that is true, factual, ang maagap na paglikas ay makapagliligtas ng tao. With these tools that we are putting into places, hindi lang ito nagagamit sa lindol o sa sunog, lalong-lalo na sa bagyo. And you know that already, historically, ang Pilipinas, kundi Manila, ay nahambalos ng bagyo. Malaking portion ng tao. So ito yung patuloy na paghahanda ng MDRRMO through the leadership of Director Arnel Angeles to put equipment and tools to properly guide ahead of time as much as we can during crisis, dilubyo o aberya, to save more lives. Mayor, saan po natin na-procure to at magkano yung pinambili natin? Ay si Arnel makaka-address niya. But of course, what is important is i-install natin to sa community na pinapantayan natin. Particular sa district? Yeah, District 1, District 5, and District 3. The western side of the city. Yung mga coastal? Yan yung Yun. body of water. Yes. Yun. You're right. Ano magiging silbi nila? I mean, ang pinaka-purpose nila? Yung napapanood ninyo sa gera. Yung Sa Iran. napapanood ninyo sa gera. Yung napapanood yung Sirena. Sirena. Napapanood nyo sa Japan. Sa Israel. Pwede napapanood nyo sa mga
developed countries, yun yung ina-adapt natin. Then after installing this, we will conduct training, public information dissemination on what kind of sounds and what is the purpose of the sounds na kailangan nilang gawin ahead of time. It's always about being ahead of time. Bago pa umambalos ng bagyo or posibleng mga, alam mo, marami ng technology ngayon na naabatan bago dumating yung mga sakuna. Tsunami warning, bagyo, or posible sana ma-discover na mahula ng makina yung mundo. But then again, as you heard about, you were there a few months ago that we practiced yung drill, earthquake drill, massively. And these are the same facility that we installed here. Now we're installing it in the community area. But this is going to be happening all over the city as time goes by. Kasi marami pa rin tayong area na concerned areas. But for the meantime, yung top priority, yung nasa tabi ng Manila Bay. So we are now talking from Navotas boundary up to the port area here in Luneta. So yan community na yun. So Focus talaga namin. dagdag po ito. So meron na Dagdag. mga system. Oo, dagdag. Di ba meron na tayo rito? Naririnig sa buong Paco, Ermita, Malate area. Now we're going now the western side of the city. Ngayon po yung release deployment po and yung training po na sinabi. Yeah, the NDRRMO will take the lead training the barangays, the community, through simulation and drills. Mayor, kailan po ito ilalagay? Ay, insula kagad natin. Ay, kararating lang ngayon talagang ito. Ganyan siya makikita nila. Anong bansa yung gumagamit ng ganitong klaseng technology? Yung ganito, yung mga matagumpay na bansa, mga developed countries. Sa Japan. You can hear it in wartime, like Israel, yung missile warning, incoming missile warning. Because there's so many use with regard to informing ahead of time the community. In our case, most of the time magagamit natin to for typhoon, tsunami warning. Yan ang mga pwede natin magamit. Kasi nadidetect na yung mga yan. Mukhang bakal to eh. Baka paano kapag napagtripan to ng mga tologes yan, ipakilo, anong babalawin niya? Kasi mukhang may ibebenta ho to sa kalakal eh. Okay, good question. David ka. O di ba, may tumira. Katuwaan lang. Sakyan ko na yung tanong. O yung bibili, oo yun din natin. Oo, fencing ko. Tama. So parang nanawagan kayo. Protektahan talagaan din ng mga residente. Unang-una, ito binibili natin para sa kapakanan ng lahat. Katulad halimbawa, yung bidet sa ospital, di ba? Hindi naman yung stainless yun, yung mabibenta yun. Pero sayang kasi nangihinayang ako. Ito yung mga gamit pampubliko para sa kapakanan ng publiko. Ay pag malasakitan nila. Kaya pag may nakita sila na, halimbawa, umaakit sa poste nito, tirado rin nyo. Sumpakin mo. But kidding aside, pag malasakit din. Ako na may sinisinop ko lahat ng ating mga resources at gamitin sa kapakinabangan. Siya lang ako Oh, sure. Gagamitin ko yan sa rally, takbo na kayo Hindi. Ano ba? Talagang to. Pang-aberya to. Pang-dilubyo, aberya. Disaster, bang disaster. Disaster Hindi mo sila, rally, takbo na kayo, titirahin na kayo. Tsaka ano to? Hindi ka makakatabi rito pagka Ang lakas mo. labas ang luga mo rito. Eh, kung mag-brown out, Meron ba? Solar. Okay, sulat. walang problema. Kasi pag nag-backdown, let's just say, Oh. Tama na. meron naman other means of supply. Tuturo ba yung tao? Personal Tuturuan. Katulad yung ginagawa natin drill. Tuturuan sila para maging pamilyar sila. Baka akala nila tanghalian na eh. Kasi sa pier ganun eh. Pag alas 12, di ba? Chicha yun. Pateng-teng kung tawagin. Hindi, pero siyempre, meron pang proseso yun. I-educate pa natin yun.
Kaya makiisa sila. It's for their own good. Sige. Okay, thank you sa inyo. Okay, boss.